Nagbabalik po ang Panahon TV. Mga kababayan, kagabi po ninig po ng magnitude 5.4 na lindol ang Davao Oriental. Yan po ay kagabi bandang 9:33 p.m. Ito po ay may lalim na 95 kilometers at namataan po ang sentro nito sa layong 199 kilometers southeast ng Governor Generoso, Davao Oriental. Naramdaman po ang intensity 4 dyan po yan sa may Talagcogon, Agusan del Sur. Intensity 3 naman po sa may Hinatuan, Surigao del Sur at ganoon din po sa Davao City. Intensity 2 naman dito po yan sa may General Santos City at intensity 1 naman po ang naramdaman dyan po yan sa may Bislig City. Ayon po sa PHIVOLCS, wala naman po naitalang pinsala mula po yan sa nasabing pagyanig, pero dahil medyo may kalakasan po itong lindol na naranasan po ng ating mga kababayan dyan sa Davao Oriental, ay inaasahan po natin ang pagkakaroon ng expected aftershock sa mga susunod po yung mga oras. Kaya po dapat maging handa po tayo at maging alerto at syempre bantayan po natin ang mga advice o reports mula po yan sa PHIVOLCS. Samantala, binabantayan pa rin po natin ang mga dams dito po yan sa bahagi po ng atin dito po sa Luzon. So kabilang pa rin po dito itong tatlong dams na ating po tinututukan. So kasama po dito itong Magat Dam, ganun din itong Pantabangan Dam at syempre hindi po mawawala dito itong Angat Dam. Unahin po natin itong Angat Dam na siya po talagang napaka-importante dito sa atin sa Metro Manila dahil ito nga po yung nagsusupply ng higit sa 1 bilyong galon ng tubig kada araw at syempre ganun din sa higit sa 90% ng raw water requirements. Dito po yan sa atin sa Kamanila at mga karatig po nating lugar. At ito nga po ayon po sa Pag-asa, as of August 10 o kahapon po meron po itong 179.02 meters at mula po dito sa water level noong August 9 na meron po 178.93 meters, nagkaroon po ito ng pagtaas sa level ng tubig na umabot ng 0.09 meters. So bagamat po medyo maliit yung itinaas ito, at least po nagkaroon po ng pag-increase sa water level at unti-unti na rin po natin naaabot itong kanyang low water level at patuloy po natin yung babantayan sa mga susunod pang mga araw. At ang ikalawang dam naman po natin binabantayan niyo po yung Magat Dam. Matatagpuan po natin ito sa Maya, Cagayan, Isabela area. So ang main purpose po nito, yan po yung nagsusupply ng tubig para po sa ating mga kababayang magsasaka. Diyan po yan sa Northern Luzon. At ayon nga po sa Pag-asa, as of 6 a.m. kahapon, meron po itong 171.16 meters. At kung ikukumpara po natin nung araw po ng Sabado, meron po itong 171.62 meters. Ibig sabihin po nito, nagkaroon po ito ng negative 0.46 meters na kanya pong 24-hour water level deviation. So ibig sabihin po nito, nagkaroon po ng pagbaba sa level ng tubig. So ayun po patuloy po nating babantayan dahil kapag po nagpatuloy itong pagbaba ng water level dito po sa Magat Dam, maaari po itong lalong lumapit sa kanyang low water level. So iba yung pagbabantay rin ang ating gagawin, hindi lamang po sa Angat Dam, kundi dito rin po sa Magat Dam, dyan po yan sa May Isabela. At ang ikatlong dam po na ating binabantayan, hindi po mawawala dito ang Pantabangan Dam na matatagpuan naman po natin dyan po yan sa May Nueva Ecija. So ito po yung nagbibigay po ng supply ng tubig para naman po sa irigasyon ng ating mga magsasaka, dyan po yan sa bahagi ng Central Luzon. At ayon po sa Pag-asa, kahapon meron po itong 185.12 meters. So ito po yung latest na data mula po sa Pag-asa. At mula po ng August 9, alas 6 po ng umaga, meron po itong 184.96 meters. So makikita po natin yung pagkakaroon ng pagtaas sa level ng tubig na umabot po yan ng 0.16 meters. Sa ngayon po, safe pa naman itong water level natin dito sa Pantabangan Dam dahil malayo pa naman yan sa kanyang low water level, which is 171.50 meters. So yan po natunghayan po natin ang lagay o kondisyon ng ating mga dams na minomonitor dito po yan sa Pag-asa. Kaya tutok lamang po kayo dito pang po yan sa Panahon TV. At sa punto ito, alamin na po natin magiging mainit kaya ang panahon sa mga susunod na oras. Alamin po natin agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito po sa atin sa bahagi ng Luzon para po sa mga taga Metro Manila. Naku, magiging mainit po ang ating panahon dahil mataas po ang temperatura. Meron po yung 26 to 33 degrees Celsius. Samantalang kabaligtaran naman dito po sa Baguio City na meron po 16 to 22 degrees Celsius. Dumako naman po tayo sa Visayas area, dito po sa Iloilo, ganoon din po sa Bacolod, pati na rin po dito sa may bahagi po ng Tacloban, meron po yan 24 to 33 degrees Celsius. At para na po dito sa ating mga kababayan sa Metro Cebu, meron po kayong 25 to 32 degrees Celsius. At ngayon puntahan naman po natin itong Mindanao area. Dito po sa Cagayan de Oro, meron po yung 23 to 32 degrees Celsius. Samantalang para naman sa ating mga kababayan dito po sa Zamboanga, meron po kayong 25 to 33 degrees Celsius.
Huwag po kayong aalis, magbabalik pa po ang Panahon TV.